Naku po mga kababayan, bakit tila sobrang init talaga ng dugo ni Mike Abe kay Vice President Sara Duterte mga kababayan. Ano naman kaya yung dahilan? Pero bakit tayo magpatuloy, mabati mo na ako ng magandang hapon sa aking mga subscribers, sa aking mga viewers. Maraming salamat sa inyong suporta. Shout out sa inyong lahat. Kung mapapansin ninyo mga kababayan, bakit ba grabe? Sobrang init, sobrang galit ni Mike Abe kay Vice President Sara Duterte. Ano naman kaya yung dahilan? Sa tingin ko nga mga kababayan, parang hindi na yata natutulog o nakakatulog ng maayos itong si Mike Abe sa kakaisip kung ano ba talaga yung kanilang gagawing paraan para tuluyan na talagang masira itong si Vice President Sara Duterte sa mata ng ating mga kababayan. Mike Abe, mabibigo at mabibigo kayo. Huwag nyo nang tangkain dahil mabibigo pa rin kayo. Yun ang mga kababayan, ibinida nitong si Mike Abe pagdating daw ng 2026 mga kababayan, swak na sa impeachment itong si Vice President Sara Duterte. Ibinida ni Mike Abe mga kababayan yung bagong chairman ng Committee on Justice dyan sa Kongreso. Yung bagong chairman daw ng Committee on Justice ay si Congressman Balyena. Balyena ba tama? Hindi pala Congressman Balyena. Si Congresswoman Jinky Luistro mga kababayan. Isa pang abogado yun. Isa pang abogado na halatang halata na tumanggap ng 150 million mga kababayan. Kapalit yung pirma laban kay Vice President Sara Duterte. O mga kababayan, kaya itong si Mike Abe, medyo nabuhayan ng loob. Although, tanggap niya na talagang nabasura na itong impeachment ngayong taon na ito laban kay Vice President Sara Duterte. Pero nga, nung nalaman niya na si Jinky Luistro, yung chairman ng Committee on Justice, natuwa si Mike Abe, nagyabang na naman. Swak na daw sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Tingnan natin pagdating ng 2026. Mga kababayan. Kasi nga, sabi naman ayon naman kay Senador Dante Marcolita, sige, i-refile niyo yung impeachment na yan. Pero tingnan natin kung mananalo ba kayo sa debate. O, nakita naman natin mga kababayan kung paano magsalita o paano, kung gaano kagaling itong si Senador Dante Marcolita. Pinalamon ng alikabok lahat ng limang senador mga kababayan na kontra, na i-dismiss na itong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ano nangyari sa kanila? Di ba napahiya lang sila? Si Risa Hontiveros gumamit na ng pinagbabawal technique, pero hindi pinag-uwi. Kaya ikaw Mike Abe, nako po Mike Abe. Grabe. Bakit? Para bang grabe sobrang takot ni Mike Abe mga kababayan na itong si Vice President Sara Duterte ay hindi ma-impeach. Kasi nga, once na hindi nila ma-impeach itong si Vice President Sara Duterte, mga kababayan, 98% na maging Pangulo itong si Vice President Sara Duterte pagdating ng 2028 presidential election. Mananalo ito. Yan yung kinatatakutan nila. At isa lang natatakot mga kababayan, ito si Mike Abe. Dahil kung makikita ninyo, talagang grabe. Grabe yung pagsisinungaling. Grabe yung banat ni Mike Abe sa mga Duterte mga kababayan. Araw-araw yan. Ginagawa na talagang hanap buhay ni Mike Abe ang mga Duterte mga kababayan. Ganon kakapal ang mukha ni Mike Abe. At may mga nababasa tayong kuminto, bakit daw, kaya nga daw, galit na galit itong si Mike Abe sa mga Duterte mga kababayan. Dahil pinalayas ito noon sa SME9 na pagmamayari ni Pastor Apollo Kibuloy. Kaya galit na galit sa mga Duterte. Ganon yung ugali ng Mike Abe mga kababayan. Kung galit siya sa isang tao, kung kaibigan mo isang tao, kaaway mo na rin siya. Ganon. Yan ang mga tao na hindi pwedeng pagkakatiwalaan mga kababayan. Traitor yan. Kaya ito si Mike Abe, paalala lang ulit sa mga followers, mga subscribers ni Mike Abe. Marami na tayong nababasa. Marami nang nagkokomento na noon ay subscribers sila, followers sila ni Mike Abe, pero nilisa na nila itong journalist na mambobodol mga kababayan. Ito na, wag na natin ito patagalin. Sabay-sabay na natin itong panoorin. Yung bago at mangyayari.
Ayan si Mikaibo. O makinig kayo mga Duterte supporters, followers, at mismong Duterte. At kasama na siyempre ang mga majority ng lahat ng Pilipino sa buong mundo. Ito ang hirap ng tao na ito. Sa tuwing nagsasalita ito, gumagamit ito ng majority. Kung malala ninyo mga kababayan, sabi noong nagyabang, majority daw ng mga senador ay gustong matuloy o maituloy yung impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Tingnan ninyo kung gaano kasinungaling itong tao na ito. Ano yung naging buto? 19.5 mga kababayan. 19.4 pa nga kasi abstain. Itong si Senador Pampilo Lacson. Tingnan ninyo kung paano ginawa ni Mike Abe na linlangin ang taong bayan. Laging gumagamit ng majority. O, patuloy natin ito. Sara Duterte, kung makalusot man ng tuluyan sa kanyang impeachment case o kaso ngayong taong ito, sa January, February ng bagong taon 2026, walang kalusot-lusot. Siguradong swak sa panibagong impeachment. Alam niyo kung bakit? Bakit? Di ba sabi ng Supreme Court, illegal daw yung pagkagawa. Sa unang ruling ng Supreme Court, illegal daw yung paggawa, hindi daw sumunod sa salig ng batas ng Kongreso. Eh kung sakaling yan ang magiging desisyon, so mawawala itong kasong ito ngayong taon. Akala ko ba yung Supreme Court ang mali? Akala ko ba yung Kongreso ang tama? O ngayon, excuse me, ngayon inamin mo na ang mali yung Kongreso at tama yung Supreme Court. Nung may nakarang araw, ngaw-ngaw ka ng ngaw-ngaw na mali yung naging desisyon, yung naging unanimous desisyon ng Supreme Court. At ayon sa'yo, tama ang Kongreso. Tapos ngayon, inamin mo na. O, talagang ganun, Mike Abe, ha? Dapat tumamin ka sa mga kamalian. Sa February 6 ng 2026, pwede simulan. At ang sinabi doon ng Korte Suprema sa unang ruling, bigyan ng pagkakataon si Sara Duterte magkaroon ng public hearing kapag mayroong complaint o reklamo sa impeachment laban sa kanya. Iproseso ng maayos, tamang proseso na ayon sa batas bago dali ng article of impeachment sa Senado. At siyempre susundin niya ng Kongreso kung hindi mababago yung ruling. At magkakaroon ng hearing sa oras na mayroong mag-file at i-refile ang complaint laban kay Sara Duterte sa di umano'y maling paggamit ng pera ng Office of the Vice President at korupsyon ang nangyari dun sa Department of Education at yung tangka sa buhay ng Pangulo, First Lady at Speaker of the House. Sa tingin ko mga kababayan, kung gagawin na naman nila itong pag-refile ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte, mauubos na lang yung panahon ng mga mambabatas mga kababayan. Hindi na sila makakagawa ng batas. Lagi na lang nilang tinututukan itong si Vice President Sara Duterte. Samantala, kung usaping korupsyon mga kababayan, grabe, sobra-sobra ang korupsyon ngayon. Yung flood control pa lang isipin natin kung magkano ang pondo ng flood control. 1 trilyon mahigit mga kababayan laban sa 125 million na sinasabi nilang nilustay ng Office of the Vice President. Pero nagsalita na yung kuha, walang irregulidad yung paggamit ng pondo ng OBP mga kababayan ng confidential fund. Sila lang talaga mismo ang nagsasabi niyan. At yung sinasabi mo Mike Abe na banta sa buhay ni Pangulong Marcos, ni Lisa Canas, at ni Bonjeng, ang layo-layo. Ang layo-layo ng tawag nito, ng sinabi mo, na nagbabanta. Ang sabi ni Vice President Sara Duterte, kung may mangyari sa akin, may kinausap na ako. Walang sinabi na mamamatay tao yung kanyang kinausap. Ang sinabi lang niya, may kausap na ako na gumanti kung halimbawa may mangyari sa akin. Kung halimbawa yun mga kababayan, hindi talaga riktang hindi talaga riktang sinabi ni VP Sara Duterte na ipapapatay ko kayo. May nakausap na ako na mamamatay tao. Malay natin, yung kausap ni Vice President Sara Duterte, yung kanyang asawa, yung kanyang mga kapatid. Wala namang sinabi mga kababayan na yung kinausap ko
kinausap ko na yung mga may kausap na ako na isang mamamatay tao, isang assassin, na ito ang gawin mo pag namatay ako. Wala sinabing ganun. May nakausap na. Ganun ang sinabi ni BP Sara Duterte. Kaya Mike Abe, tigilan mo na. Tigilan mo na yung pagpapakalat mo ng maling impormasyon. Kaya nga nalilito yung ating mga kababayan dahil sa mga katulad ninyo, kayong mga journalist kayo, kayong mambubudol kayo, mga peking journalist kayo, kayo ang nagpapakalat, nagpapagulo ng kaisipan ng ating mga kababayan. O ito, patuloy natin ito. Asa na? Yung kasama sa article of impeachment. So dadaan sa Committee on Justice. Alam ba ninyo Hindi pa. na ang chairman ngayon ng Committee on Justice sa 20 Congress ay magaling, matapang, matalino, member ng prosecution team, prosecutors, si Congressman Jinky Luistro ng 2nd District ng Batangas. Si Jinky Luistro, mga kababayan, yan yung may asawa na na may kasong rape. Tapos nung aarestuhin na yung kanyang asawa dahil nga may kasong rape, mga kababayan, inamin niya na mismo ni Jinky Luistro na itinago daw yung kanyang asawa, mga kababayan, dahil natatakot. Parang panahon pa yata ito ni dating Pangulong Duterte na nagkaroon ng kaso yung asawa nito sa kasong, hindi ko lang masyadong sa kasong panggagasa. Kaya itinago daw niya. O paano natin paniniwalaan itong isang abogado na ito, isang mambabatas na ito, na dapat sila ay gumagawa ng batas pero sila ang lumalabag sa batas? O paano natin paniniwalaan yan? Sabihin na natin magaling magsinungaling. Alam naman natin kung anong klase, napapanood natin yan sa Quadcom. Talagang alam naman natin kung saan pumapanig ito. Talagang kalaban ito, mga kababayan, ng mga Duterte. Isa rin ito sa mga congressman na takot na maging pangulo ng ating bansa itong si Vice President Sara Duterte. Kaya gumagawa talaga sila ng paraan. O ito, patuloy natin. Siya yung prosecutor, tapos ngayon natapat lang, siya yung nilagay na Committee on Justice sa Kongreso. Hindi naman nilagay yan dahil tungkol sa impeachment. Talaga naman siya ay overqualified kasi Huwag ka nang magsinungaling, Mike Abe. Nilalagay nila yan dyan para nga siya yung maglilitis kay Vice President Sara Duterte. Kung maalala niyo, mga kababayan, ito si Bini Abante. Talo na yan, ha? Talo yan. Talo yan ni Uy bilang congressman. 3rd District pa, 2nd District. Diyan sa Maynila. 6th District. Anong ginawa ng Comelec? Anong ginawa ng Kongreso? Pilit talaga nilang pinapanalo, mga kababayan. Kasi, sa tingin ko lang magkukulang na yung mga congressman na talagang bumabati ko sa mga Duterte. Isa yan sa mga dahilan kung bakit inilagay. Yan si Jinky Luistro, yung may asawa nga na may kasong panggagasa, mga kababayan. Isa yan sa mga dahilan. Kay Mike Abe, huwag mo na kaming paglulukuhin. Sinasabi mo na hindi naman nilagay yan dyan dahil nga para sa mga Duterte, para nga magkaroon ulit ng impeachment. Sinasabi mo pang overqualified. Talaga naman, Mike Abe, huwag mo nang dagdagan pa yung pambubodol mo sa taong bayan. Yun ang dito lang muna, at kayo na lang yung bahalang umusga kay Mike Abe, mga kababayan. Dahil nga itong si Mike Abe, ang laki na ng aibag, lalaki na ng aibag. Kung hindi gumagamit ito ng anong tawag ito, mga filter, ang laki ng aibag yan. Naka-filter lang yan, kaya para akala mo hindi malaki yung aibag. Huwag ka nga masyadong, Mike Abe, huwag ka nga masyadong makapal ang mukha. Ang kapal ng mukha mo, ikaw yung journalist na napakabugok sa lahat ng mga journalist. Yun ang dito lang muna, at bago tayo magtatapos, ay mag-shoutout lang muna tayo. Nasaan ba yung apo ni Ma'am Virgie? Saan ba screenshot ko ba yun? Hindi ko na... May apo si Ma'am Virgie dito na magbe-birthday. Asa na, hindi ko na anak ko po, na-delete ko na yata. Yun ang shoutout na lang sa mga apo ni Ma'am Virgie Veraldidios ng Pulilan, Bulacan, si Coco, si Yuri, at saka si Dion. Sino ba yung apo? Baka makita ko dito. Shoutout na rin kay Lita Badilla. Shoutout na rin kay Dexter Morgan. Shoutout kay Bin Nguho.
Shout out na rin kay Don Stoker. Shout out na rin kay Nuri De Los Reyes. Shout out na rin kay Jixinko. Kay Mario Pangilinan, shout out. Kay Jaime Ralyusun. Shout out na rin kay Ma'am Joyce ng Japan. Kay Rinaldo Paulino. Kay Dominic Sally. Shout out na rin kay Linger Apusco. Shout out na rin kay Ma'am Imelda Pascua ng Bulacan, kay Ma'am Elisa Borby, kay Gina Aguirre, kay Josephine Josephine Quindusa, at kay Pelmar Pilmar Nabidas. Yun ang dito lang muna. At hindi ko na nakita, sana ba yung apo ni Ma'am Bergie, Real CM, idol ko ito dati. Ayan ang may kabi ko to. Idol mo, inuidolo ka na ito dati. Idol ko ito dati, si Mike Abi. Nang nasa Isiminay pa, pero ngayon, tai na. Baho Mike Abi. Yun ang dito lang muna at once again, this is Ronde TV. Maingat niyo lahat. God save the Philippines.